Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore ng Siloe. Sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang mga naninirakan sa Jerusalem? Hindi, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating mabuting balita, ang Lucas 13:1-9 ay naglalaman ng 2 mahalagang bahagi. Una po, babala ni Jesus tungkol sa pagsisisi. Ito po yung Lucas 13:1-5. At ang pangalawa, talinghaga ng walang bungang puno ng igos. Ito po naman yung Lucas 13:6-9. Sa unang bahagi, may mga taong nagbalita kay Jesus tungkol sa ilang Galileyong pinatay ni Pilato. Ginamit ito ni Jesus upang ipaalala na ang trahedya ay hindi parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Bagkus, lahat tayo'y dapat magsisi sapagkat ang kasalanan ang tunay na nagdadala ng kapahamakan. Sa ikalawang bahagi po, ibinahagi ni Jesus ang talinghaga ng puno ng igos na 3 taon nang hindi namumunga. Balak na itong putulin ng may-ari ng ubasan, ngunit nakiusap ang tagapag-alaga na bigyan pa ito ng 1 taon upang maalagaan at baka sakaling mamunga. Ipinapakita nito ang mahabang pagtitiis at awa ng Diyos, ngunit may hangganan ang panahon na ibinigay niya sa atin upang magbago. Paano po ba natin ito maisasabuhay? Unang-una po, magsisi at lumapit sa Diyos. Huwag nating hintayin ang trahedya o huling sandali upang lumapit sa Panginoon. Pangalawa, maging mabunga sa pananampalataya. Ang ating buhay ay may layunin. Dapat tayong mamunga ng mabubuting gawa bilang tanda ng tunay na pagbabalik loob. At ang pangatlo po, pagpasensyahan at ipanalangin ang iba. Kung ang Diyos ay mahabagin, tayo rin ay dapat matutong magbigay ng pangalawang pagkakataon sa ating kapwa. Sa huli, ang talinghagang ito ay isang paalala na ang awa ng Diyos ay malawak, ngunit dapat tayong kumilos bago mahuli ang lahat. At sa ating pong pagtatapos, ang Lucas 13:1-9 ay isang mahalagang paalala na ang Diyos ay mahabagin at mapagbigay ng pagkakataon. Ngunit hindi tayo dapat magpatuloy sa kasalanan at kapabayaan. Tinatawag niya tayong magsisi, magbago, at mamuhay ng may bunga ng kabanalan. Habang may oras pa, gamitin natin ito, lumapit sa Kanya, maglingkod, at ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Ama, salamat sa iyong walang hanggang awa at pagbibigay ng pagkakataon upang kami ay magsisi at bumalik sa iyo.
Tulungan mo kaming magkaroon ng pusong handang magbago at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Huwag mo kaming hayaang maging katulad ng puno ng igos na hindi namumunga, kundi punuin mo kami ng iyong biyaya upang magbunga kami ng kabutihan, pag-ibig at pananampalataya. Gabayan mo kami sa bawat araw upang maging tapat sa iyong salita at maging instrumento ng iyong pagmamahal sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong panonood at pakikinig sa ating mabuting balita. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe na rin para sa mas maraming mabuting balita. Pagpalain tayo ng Panginoon.